Alam nyo ba? Maraming Pinoy ang nagugulat kasi akala nila ang heart attack ay biglaan, walang babala. Pero ang totoo, may isang tahimik na dahilan na halos araw-araw nating nakakasama at hindi ito ang iniisip ng karamihan. Ako po si Doc at ngayong episode, pag-uusapan natin ang number 1 dahilan ng heart attack na hindi ito ang akala mo. Hindi lang high blood, hindi lang cholesterol, hindi lang paninigarilyo. May isang culprit na nakatago sa pang-araw-araw na pagkain at inumin, at ito ang madalas na hindi napapansin. Ang layunin natin na yon ay hindi para manakot, kundi para magbigay ng awareness at proteksyon. Dahil kapag alam mo ang totoong kalaban, mas kaya mong iwasan ang biglaan. Kung mahal mo ang pamilya mo, huwag mong hintayin ang emergency bago kumilos. Samahan niyo ako hanggang dulo ng video, dahil bawat minuto, pwedeng magligtas ng buhay. At kung gusto nyo pang mas maraming ganitong health tips, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe. Bantayan ang puso, bantayan ang buhay. Bakit maraming na-misunderstand ang heart attack? Maraming tao ang iniisip, biglaan lang yan, walang babala. Pero ang totoo, ang nangyayari sa loob ng katawan ay madalas, unti-unti, tahimik, at walang obvious na sintomas. Habang tumatagal, may mga maliliit na pinsala na nag-iipon. Mataas na presyon na unti-unting sumisira ng ugat, sugar na tumitigas sa blood vessels, cholesterol na dumikit at bumuo ng plaque, at stress at kulang sa tulog na nagpapahina sa puso. Hindi lang isang problema, kundi kombinasyon ng tahimik na pinsala. At dito pumapasok ang madalas na nai-ignore. Kasi hindi dramatic ang simula. Minsan simpleng hingal, konting panghihina, o discomfort sa dibdib. Akala ng marami, normal lang dahil tumatanda. Pero sa puso, iyon na ang senyales na may nag-iipon na problema. Isipin nyo, parang bahay na may maliliit na bitak sa dingding. Hindi agad bumabagsak, pero kapag pinabayaan, isang araw biglang guguho. Ganito rin ang heart attack. Hindi biglaan ang pinsala, pero biglaan ang epekto. Kaya mahalaga, huwag balewalain ang mga subtle signs. Dahil ang puso, kapag marunong kang makinig, pwede mong maiwasan ang trahedya. Mga karaniwang sinisisi. Kapag pinag-uusapan ng heart attack, madalas ito ang unang binibida. High blood, cholesterol, smoking, at kulang sa galaw. Tama naman. Lahat ito ay tunay na risk factors. Pero may isang factor na halos lahat ay exposed. Halos araw-araw. Kahit mukhang normal ang pagkain, ito ang madalas na hindi napapansin. Inflammation at hidden damage mula sa diet at lifestyle. Isipin nyo, kahit hindi sobrang alat, kahit hindi sobrang taba, kung paulit-ulit na processed food, sobrang tamis o kulang sa gulay, unti-unti nitong sinisira ang lining ng ugat. Parang maliit na gasgas na paulit-ulit, hanggang sa lumaki at maging bara. Kaya kahit sabihin mong, hindi naman ako naninigarilyo, o hindi naman mataas ang cholesterol ko, kung araw-araw kang exposed sa pagkain na nagdudulot ng micro-damage, pwede pa ring tumaas ang risk. Critical point, hindi lang isang problema ang heart attack. Hindi lang high blood, hindi lang cholesterol, kundi kombinasyon ng tahimik na pinsala na araw-araw na iipon. At dito pumapasok ang madalas na nai-ignore, yung simpleng sobrang tamis sa kape araw-araw, yung instant noodles na pangmadalian lang, yung kulang sa tulog na inuulit gabi-gabi, yung stress na hindi binibigyan ng pahinga. Hindi dramatic, pero kapag pinagsama-sama, ito ang nagiging number 1 trigger ng biglaang atake. Hindi lang isang problema, kundi kombinasyon ng tahimik na pinsala. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, huwag mong isipin na okay lang kasi hindi naman ako naninigarilyo. Tandaan, halos lahat tayo exposed sa tahimik na pinsala. At kung hindi natin babantayan, pwede itong maging dahilan ng biglaan. Ano itong tahimik na pinsala? May isang bagay na maaring magdulot ng chronic inflammation, blood vessel irritation, insulin spikes,
at endothelial damage. At ang mas nakakagulat, hindi ito laging halatang delikado. Madalas, nakatago ito sa mga pang-araw-araw na pagkain at inumin. Ang mga soft drinks at matatamis na inumin ay mga paborito ng marami, lalo na sa mga pagtitipon o kahit sa simpleng pag-uwi mula sa trabaho. Hindi natin madalas iniisip ang mga processed foods na tinatawag na madaling lutuin, na nagbibigay ng instant na kasiyahan, ngunit maaring naglalaman ng mga hindi kanais-nais na sangkap. Isipin din ang mga sauces na madalas nating ginagamit na akala natin ay nagbibigay lamang ng lasa, ngunit maaring may iba pang elemento na nagdadala sa ating kalusugan sa panganib. Ang mga snack na tila walang masamang epekto ay kadalasang pinipili natin para sa mabilis na merienda, ngunit ang kanilang mga sangkap ay maaaring hindi ganong nakikilalang nakakasama. Minsan, kahit ang mga healthy-looking items tulad ng granola bars o mga produkto na may label na light o low-fat ay naglalaman ng sorpresa na hindi natin kaagad nakikita, kaya't mahalaga ang pagiging mapanuri sa ating mga pinipili. Hindi lang matamis, kundi tahimik. Bakit tahimik? Narito ang paliwanag. Epekto ng mga nakatagong panganib. Kasi hindi agad nagpaparamdam. Dahan-dahan, walang kirot, walang obvious na sintomas. Ngunit sa loob ng katawan, unti-unti nitong binabago ang mga ugat at tissue. Isipin mo ang isang maliit na gasgas na paulit-ulit na nararanasan. Sa simula, ito ay tila walang kahulugan. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumalaki ito at nagiging sanhi ng mas malubang mga problema. Ang mga sistemang ito ay nagsasalubong sa hindi nakikitang kaaway na unti-unting nagpapahina sa iyong kalusugan na nagiging dahilan ng matagal na sakit o hindi inaasahang komplikasyon. Kapag paulit-ulit ang exposure, tumataas ang blood sugar bigla, tapos bumabagsak, kaya stress ang katawan. Naiirita ang lining ng blood vessels, nagiging mas madaling kapitan ng kolesterol. Lumalala ang inflammation, parang apoy na hindi namamatay. At sa paglipas ng panahon, nagiging fertile ground para sa heart attack. Madaling napapabayaan ang mga senyales ng ganitong kondisyon, ngunit mahalaga ang pagkilala sa mga pagbabago sa katawan. Ang palagiang pag-uulit ng mga hindi kanais-nais na elemento ay nagiging sanhi ng mas malala pang problema sa kalusugan na may posibleng epekto hindi lamang sa puso, kundi pati na rin sa iba pang vital organs. Ang pag-aalaga sa sarili at ang pag-iwas sa mga elemento na nagiging dahilan ng stress at inflammation ay dapat i-prioritize. Isipin nyo, parang kalderon na araw-araw nilalagyan ng mantika at sebo. Sa umpisa, hindi halata. Pero habang tumatagal, kumakapalang dumi sa gilid. Hanggang isang araw, biglang sumabog ang init at nasunog ang ilalim. Ganito rin ang ugat. Hindi biglaan ang pinsala, pero biglaan ang epekto. At ito ang dahilan kung bakit maraming nagugulat. Kasi iniisip nila, normal lang naman ang pagkain ko. Pero ang normal na diet na yon, madalas puno ng hidden triggers. Hindi lang matamis, kundi tahimik. At ang tahimik na pinsala, siya ang pinakamalakas na kalaban. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, huwag mong isipin na safe ka dahil hindi ka naninigarilyo o hindi mataas ang kolesterol mo. Tandaan, halos lahat tayo exposed sa tahimik na pinsala. At kung hindi natin babantayan, pwede itong maging number 1 dahilan ng biglaang heart attack. Isa sa pinakakaraniwang hidden culprits, added sugar. Hindi lang sweets, hindi lang dessert, tagong asukal sa pang-araw-araw na pagkain. Madalas, hindi natin napapansin. Nasa soft drinks at bottled juices, nasa sauces at ketchup, nasa tinapay, biscuits, at healthy-looking snacks. At minsan, pati sa mga cereal o yogurt na akala natin safe. At ang problema, kahit konti-konti lang kapag araw-araw nag-iipon ng pinsala. Nagdudulot ng insulin spikes na nakaka-stress sa katawan na nagre-resulta sa labis na pag-udyok sa pancreas upang mag-produce ng higit pang insulin na sa kalaunan ay nagiging sanhi ng insulin resistance. Nairita ang lining ng blood vessels, mas madaling kapitan ng kolesterol, dahilan upang bumara ang daluyan ng dugo
at magkaroon ng atherosclerosis. Lumalala ang chronic inflammation, parang apoy na hindi namamatay, na nagdudulot ng mas mataas na panganib para sa iba't ibang sakit. At unti-unting nasisira ang ugat hanggang maging fertile ground para sa heart attack na nagiging dahilan ng pagbagsak ng mga organ at pagiging sanhi ng iba pang komplikasyon sa kalusugan. Hindi lang matamis, kundi tahimik. Kaya maraming nagugulat. Akala nila safe kasi hindi sila mahilig sa cake o ice cream. Pero sa totoo lang, araw-araw silang exposed sa tagong asukal sa mga pagkain at inumin na tila walang masamang epekto. Sa mga proseso ng paglikha ng mga pampatamis at iba pang mga sangkap sa ating mga kinakain, nagkakaroon tayo ng karagdagang asukal na hindi natin namamalayan. At ito ang dahilan kung bakit ang heart attack ay hindi lang tungkol sa high blood bloom o cholesterol, kundi sa tahimik na pinsala na dala ng added sugar na unti-unting nagbibigay ng stress sa ating puso at mga ugat. Sa katagalan, ang hindi nakikitang panganib na ito ay nagiging sanhi ng mas malalalang kondisyon sa kalusugan na dapat sanay na iwasan. Paano nakakaapekto ang sobrang tagong asukal? Kapag madalas, mataas ang sugar intake, hindi lang simpleng tamis ang problema. Sa loob ng katawan, may seryosong nangyayari. Mas mabilis ang plaque buildup, kaya numikip ang daluyan ng dugo, at mas unstable ang blood flow, pwedeng mag-trigger ng biglaang bara. Unti-unti ang pinsala, pero biglaan ang atake. At ito ang pinakamalakas na retention tool. Kasi ang sugar damage hindi dramatic sa simula. Walang kirot, walang obvious na sintomas. Pero araw-araw, parang maliit na tusok ng karayom sa ugat. Hindi mo ramdam, pero nag-iiwan ng marka. Kapag paulit-ulit, tumataas ang blood pressure, lumalala ang risk ng diabetes, bumibigat ang trabaho ng puso, at sa seniors, mas mabilis itong nagiging trigger ng heart attack. Isipin nyo, parang dingding na araw-araw binabasa ng ulan. Hindi agad bumabagsak, pero unti-unti nang lumalambot. Hanggang isang araw, biglang guguho. Ganito rin ang ugat, hindi biglaan ang pinsala, pero biglaan ang epekto. Kaya maraming nagugulat. Akala nila safe kasi hindi sila mahilig sa cake o ice cream. Pero sa totoo lang, araw-araw silang exposed sa tagong asukal sa soft drinks, sauces, snacks, at processed food. At ito ang dahilan kung bakit ang added sugar ang madalas na hindi inaasahang number one culprit. Bakit delikado ang hindi halatang matamis ito ang powerful relatability section? Maraming Pinoy ang iniisip, hindi naman ako mahilig sa cake o ice cream. Pero ang totoo, karamihan sa atin exposed pa rin dahil sa hindi halatang matamis, karaniwang sources. Sweetened drinks na parang refreshing lang, 3-in-1 coffee na akalay simpleng pampagising, bottled juices na mukhang healthy, sauces tulad ng ketchup, gravy, o salad dressings, at processed snacks na parang harmless. Ang problema, hindi natin agad nararamdaman ang epekto. Hindi ka agad tataba. Hindi ka agad magkakasakit. Pero sa loob ng katawan, unti-unti nitong binabago ang ugat. At dito pumapasok ang pinaka-importanteng linya. Hindi lang matamis, kundi tahimik. Hindi ito tungkol sa guilt. Hindi ito sermon. Awareness mode lang. Dahil kapag alam mo kung saan nakatago ang asukal, mas kaya mong pumili. Isipin nyo, parang maliit na butas sa bubong. Hindi mo ramdam sa unang ulan. Pero kapag paulit-ulit, biglang bumabaha sa loob ng bahay. Ganito rin ang tagong asukal hindi halata, pero kapag araw-araw nag-iipon ng pinsala. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, tandaan, hindi lang obvious sweets ang dapat bantayan. Minsan, ang pinakadelikado ay yung hindi halata. Sino ang mas vulnerable? Hindi lahat ng tao pare-pareho ang risk. Mas mataas ang epekto ng tagong asuskal at tahimik na pinsala kung seniors. Dahil mas sensitibo na ang ugat at mas mahina ang repair system ng katawan. High blood. Mas stressed ang blood vessels, kaya mas mabilis masira. Diabetes. Mas madalas ang insulin spikes,
mas mabilis ang damage. At kidney disease. Kapag mahina ang bato, hindi lang toxins ang naiipon. Hirap din ang katawan mag-regulate ng blood pressure at sugar, kaya doble ang stress sa puso. Sedentary lifestyle. Kulang sa galaw, kaya mas mabilis mag-ipon ng kolesterol at taba. Critical point. Kapag pinagsama-sama ang mga risk na ito, parang domino effect. Isang tulak lang, pwedeng mag-collapse ang puso. Isipin nyo, parang bahay na may tagas sa bubong, kalawang sa poste, at sira sa tubo. Kung isa lang ang problema, kaya pang ayusin. Pero kung sabay-sabay, mas mabilis bumigay. Ganito rin ang katawan ng taong may maraming risk factors. Unti-unti ang pinsala, pero biglaan ang atake. Kaya kung senior ka, o may mahal kang senior na may high blood, diabetes, o kidney disease, mas mahalaga ang awareness. Dahil hindi lang edad ang kalaban, kundi ang kombinasyon ng mga kondisyon na nagpapabilis sa tahimik na pinsala. Mga practical na strategies. Hindi kailangang extreme. Hindi kailangang biglang alisin lahat ng paborito. Ang sikreto. Simple changes na kaya ng bawat araw. Mas aware sa labels. Kapag bumibili ng pagkain o inumin, tingnan ang sugar o carbohydrates. Minsan maliit lang ang serving size, pero pag kinain mo ng buo, doble o triple na ang asukal. Mas maingat sa inumin. Soft drinks, bottled juices, 3-in-1 coffee, madalas dito nakatago ang added sugar. Mas mabuti kung tubig o plain coffee tea na ikaw ang maglalagay ng tamis. Portion control. Hindi kailangang iwasan agad. Pero kung dati 3 kutsara ng asukal sa kape, gawin munang 2. Kung dati 2 baso ng soft drinks, gawin munang 1. Gradual reduction. Unti-unti lang. Kapag biglaan, mahirap sundin. Pero kung dahan-dahan, mas nagiging sustainable at mas madaling gawing habit. Hindi kailangang alisin lahat. Kailangan lang bawasan ang tahimik na sobra. Isipin nyo, parang gripo na may tagas. Hindi mo kailangang palitan agad ang buong tubo. Kailangan lang higpitan ang turnilyo para hindi tuloy-tuloy ang sayang. Ganito rin sa sugar. Hindi kailangang 0, pero bawasan ang sobra para hindi mag-ipon ng pinsala. At tandaan, bawat maliit na pagbabago ay dagdag proteksyon sa puso. Hindi ito tungkol sa guilt, kundi tungkol sa awareness. Dahil kapag alam mo, mas kaya mong pumili. Mga kapamilya, nakita natin, ang heart attack ay hindi lang biglaan. Madalas, ito ay bunga ng unti-unting tahimik na pinsala. At ang number 1 culprit? Added sugar. Yung tagong asukal na araw-araw nating nakakasama kahit hindi halata. Pero tandaan, hindi natin kontrolado ang edad, pero kontrolado natin ang risk. Kaya huwag nating hintayin ang emergency bago kumilos. Ngayong linggo, pumili ng isang simpleng hakbang. Bawasan ang soft drinks at mga 3-in-1 coffee. Mag-check ng labels bago bumili. Maglakad kahit 20 minutes. O magko-BP check sa health center. Maliit na effort lang, pero pwedeng magligtas ng buhay. Isipin nyo, bawat baso ng tubig, bawat tamang tulog, bawat simpleng pag-iwas sa tagong asukal ay dagdag oras para sa kwentuhan, tawanan, at pagmamahalan kasama ang pamilya. Bantayan ang puso, bantayan ang buhay. Dahil ang pinakamagandang regalo sa pamilya ay mas mahabang oras na magkasama. Sa susunod, mga pagkaing nakakapagpataas ng heart attack risk, akala healthy.